Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa akin channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, nangyari na po ba sa inyo na madalas kayong nasisiraan ng kompresor? Yung bang hindi lang isa, dalawa, minsan nakatatlo na. Kaya nga nung ibang mga ginawa ko dito na dala-dala pa nila yung mga nasira nilang kompresor. Tapos, yung nakakabit, kahit bago, mukhang masisira na naman. Na nung pinagawa naman ninyo, nakita naman ninyo, nilinis yung linya, nagpalit na receiver dryer. Pero bakit lagi pong nasisira ang kompresor? So mga ka-vloggers, alam ko nangyayari sa inyo to. At sa mga wala pa experience sa ganyan, kailangan malaman po ninyo to. Kasi mga ka-vloggers, minsan ang nagiging problema kung bakit laging nasisira ang kompresor, lagi siyang umiinit, nagbabaga, laging nag-high pressure, kumbaga ang system, kaya nahihirapan ng kompresor. Alam po ba ninyo mga ka-vloggers kung ano ang madalas? Simpleng-simple pero madalas na nangyayari. Dahil lang po yan sa discharge hose. Po mga ka-vloggers, yung discharge hose, yung ganyan, yung galing kompresor, yung papuntang condenser. Bakit? Tatanungin nyo. Bakit nagiging dahilan ng pag-high pressure yun o pagkasira ng kompresor? Alam nyo po kasi mga ka-vloggers, kung bakit nasabi ko na discharge hose kadalasan ang sumisira ng kompresor. Kasi mga ka-vloggers, yung mga original pa ang hose, yung mga ganyan pa yung mga pangalan na hose na yan kadalasan pagka naluma na po siya, yung pinaka-plastic sa loob ng hose, merong plastic yan hose na para bang masyadong mas maliit dito, parang 2/3 lang nito ang laki. So yung meron silang mga plastic na nasa loob niyan, na kapag medyo naluma na yung hose o nung araw ay nakargahan niya ng mga maling prion o refrigerant, kasi prion nung araw ang tawag sa R12, no? Pag nalagyan ng sasakyan nila ng R12 nung araw, no, nako-contaminate po yung hose, nasisira. So, anong mangyayari? Kumakalas yung parang plastic na nandito sa loob nito, may plastic siya, at nangyayari na minsan, pag kumalas na yan, pumupunta sa mga ka-vloggers doon sa condenser o doon sa pinaka-fitting, sa ganito, na magkakaroon ng pagbabara. No? So, pagka bumara, mahihirapan ngayon ang compressor mag-pump dahil sisikip na yung daluyan ng refrigerant. So, naintindihan po ninyo. Yung mga nakakaintindi naman ng mga technician, no, na nahuli, na-discover yung problema ngayon, nagpapalit naman sila ng hose ngayon. So, dahil original yun, minsan mga flange type, nagkakaroon ng mga conversion. Hindi na ginagamit yung ganito, lalagyan ng bagong hose, weldingin yung mga fitting na ganyan, tapos pero kaso ang problema po mga ka-vloggers, kapag nagpalit naman na hose, lalo kung ang mga pang press ng mga ferrule, ito tinatawag na ferrule, no, ay yung one size fits all, tinatawag namin na ganun, yung walang iba't ibang set para sa suction, sa discharge, sa hotline. Pag nasobrahan sila ng pag-press ng ferrule, ano mangyayari mga ka-vloggers? Naiipit naman po to. At liliit yung butas dito, sumisexy. Sexy yung ang fitting na to, yung sa tapat ng sima, at
iikom. Minsan ang butas niya wala na sa 1/4 o 1/8. Mga 1/8. Masyado maliit na mga ka-vloggers kung nakikita ninyo yung butas na yan. Maliit na, sexy na. Isa pa rin sa nagiging dahilan ng pagkasira ng compressor yon. Akala ninyo, ang ganda. Ayan, oh, tulad na lang nito. Ba't may hawak ako hose na putol na to, no? Kung pagmamasdan po ninyo to mga ka-vloggers, no, eto ang kapal ng hose, ha? No, kita ninyo. Pero tingnan ninyo yung pagkakapress. Kasing pantay o mas malalim pa siya dito sa kapal ng hose. Oh, kung titingnan ninyo ang kapal ng hose. Oh, di ba? Ano mangyayari sa loob nito mga ka-vloggers? Imagine niyo, oh, ito yung hose. Tapos, oh, yan, oh, ganyan kakapal, oh. Oh. Pinrest. Paikot yan. Oh, naipress siya. So, isama ninyo ngayon yung kapal ng hose na to sa naipit dito. Gaano na lang kalaki ang butas na madadaanan ng refrigerant dyan mga ka-vloggers. Ha? So, sandali. Kukuha ako ng pamputol lang dito para makita natin medyo banda rito, ha. Putulin ko lang po, sandali. So, ito mga ka-vloggers. Ito yung pamputol ko ng hose, no? So, ulihin natin. Medyo banda rito lang. Baka tamaan pa natin yung fitting, ha. Siguro dito. Yan. Puputulin natin siya para makita natin. At kung hindi ko pa makikita, lalagariin ko to para makita ninyo, ha. Sandali. Yan na. Ewan ko kung nasisilip ninyo mga ka-vloggers, ha. Sandali. Gamitan natin ang ilaw, ha. Babalik ta rin ko tong ating camera. Tingnan po ninyo. Makikita pa ba ninyo dyan? Ayun, oh. Ang gagawin ko na lang mga ka-vloggers, lalagariin ko siya para makita natin kung ano ang nangyari dito sa fitting na to. Pero nakikita ko na, ayun, oh, ikom, oh. Ha? Di ba? Ayan siya, ha? Masyadong na-press. Ayan, oh. Oh. Mas malalim pa, ha? Sa hose. Tingnan ninyo. May goma pa. Ayan, oh. Ang gagawin ko, lalagariin ko to para makita po ninyo. So, ito, mga ka-vloggers, para sa inyo, lalagariin ko to, ilalabas natin yung dulo nito, ha? Dali. Nakikita naman ninyo, no? Kailangan putulin natin. Kaya. So yun, tanggal na isa. Ayan, oh. Oh, kabila naman. Para sa inyo mga ka-vloggers, paghihirapan natin to, ha? Okay. Tanggal na. Ayan, nakalagari na siya, kabilaan, ha? So, tutungkabin muna natin yan. Tingnan po na niya. Hindi pa makapot. Ayun. Yan na, mga ka-vloggers, ha. Natanggal ko na ang mga perol, ha. So ngayon, ayan, oh, tingnan ninyo nangyari, ha. Sobra sa presto, ha. Ha? So, kakalasin natin ngayon to. Dahil hindi nyo makakalas to, kailangan kutsilyohin to, ha.
Ano nyo, ang kapal na hose, ha, mga ka-vloggers. Yan na. Napaghiwalay ko na. So, tingnan na natin. Ayun. Medyo sumexy na. At ang gusto kong makita ninyo, yung pinakaloob, mga ka-vloggers. Ayan, oh, makapal to eh. Ganito, sumexy na sa loob. Tingnan ninyo yung loob, oh. Nakikita ninyo. Dali. Kumisan, mga ka-vloggers, merong pang mas malala dito. Yung pag-sexy rito, alam ng mga ka-vloggers natin na technician yan, na minsan, masyado talagang ano yan, pit-pit, sobra, na talagang wala nang butas na dadaanan, para bang 1/4 na lang nito talaga. Ha? Dahil talagang umikom na at hindi na makadaan. Ha? Hindi na makadaan talaga ang refrigerant. Na minsan hanginan ninyo, pasukan ninyo rito sa kabila. Sakal na. Yun ang talagang number 1 na sumisira. Ito, kahit papano, sakal na, pero hindi pa ganoon kalala, mga ka-vloggers. Pero gusto ko lang kayong warningan at paalalahanan na kapag gawin ninyo ganito, pasukan ninyo ng pressure sa kabila, malakas, tingnan nyo muna yung ipapasok, malakas. Pero pagdaan dito, pag nagkaroon ng parang sipol na parang iba yung tunog, asahan ninyo, sakal na yung ganito nyo. Yung perol, mga ka-vloggers. Minsan talaga to, sobrang sakal na, yung para bang sexy. Ganon, no? Alam mo, sexing babae. Talagang ganon. Wala nang dadaanan na sobrahan na ng press dito. Konting ano lang yun, mga ka-vloggers, dahil gusto ko lang pong i-share sa inyo at para alam po ninyo. So, maging aware kayo tungkol sa hose dahil napakamahal po ng compressor, mga ka-vloggers, no? Kaya ko lang naisip gawin tong vlog na to para alam ko hindi ko pa nasabi sa inyo yun. So, paano po, mga ka-vloggers? Sana kahit pa paano may nai-share na naman ako sa inyo. Ano pa po ba sasabihin ko, mga ka-vloggers? Ito na naman po ang pinakabagong edition ng ating vlog. Paalam, mga ka-vloggers. Paalam po. Ingat po.